Ito po, or pwede rin po silang mag-donate through foundations, sa mga foundations at NGOs po na nasa lugar kung nasaan may sakuna. Kaya ngayon sa may Negros Occidental. And isa po dito, pwede po silang pumunta sa Kaagapay Donations Portal po at maghanap sila ng directory ng mga local government units na apektado ng pagputok ng Mount Canlaon and tawagan po diretso yung mga local government units and then tanungin kung ano yung mga kakailanganan ng mga nasa mga evacuation centers sa mga kababayan po natin. So basically, ang Kaagapay Donations Portal po, like what the name suggests, ito po ay donation portal. Ito po, pinag-meet po nila yung donor at saka yung mga prospective donees, yung mga beneficiaries po, para diretso pong makatulong yung mga kababayan po natin na hindi physically pupunta sa bangko na magdeposito. So online po ito, pwede nang sa cellphone po at pwede na rin po sa mga laptops, pwede na tayo makatulong po sa mga kababayan natin na nangangailangan. So, ibig sabihin po nito, hindi na pipili sa isang particular na remittance office. Kasi yung nakaraan nun, yung pandemic, di ba? May particular lang tayo pinipilahan doon na nakukuha. Dito po ngayon, sir, hindi po. Pwede po sa cellphone po natin, ito po yung Kaagapay Donations Portal, dito na po tayo pwedeng mag-donate po. Hindi po kailangan i-download. Pwede pong pumunta sa website po ng DSWD, hanapin lang po ang Kaagapay Donations Portal, or pwedeng kahit sa Google po, hanapin lang natin yung Kaagapay Donations Portal, lalabas po yan doon. And with our cell phones, with the fingers lang, pwedeng mag-get through yung mga donation natin, online donations, at pwede rin pong in-kind donations, pwede rin po yan. Thank you, ma'am. Ma'am, kay Director Manahan, ma'am, please elaborate this one, yung Harmonized Electronic Licensing Permit System. Ano helps? Yan po. Medyo mahaba-haba po ito. Yes po, mapapansin niyo sa DSWD po, mahilig po kami sa mga acronym. So, ako naman po, I'll talk about DSWD helps. It's the Harmonized Electronic License and Permit System. So, aside from yung mga other programs and services ni DSWD, we also have the regulatory services. So, ano po ba yung sakop ng bureau namin? So, we cover the SWADAs, the Social Welfare and Development Agencies. Basically, ito yung mga NGOs natin na social welfare yung cost nila. So, bago sila mag-operate, kailangan po nila ng registration, license to operate, accreditation from DSWD. Pag nagsusolicit din po actually, kapag may mga nakikita kayong public solicitation activities, kailangan din po ng permit from DSWD kung for public welfare at saka charitable purpose siya. So, kung yung example po natin sa mga grocery, pag nakikita po nyo yung mga coin bank, kailangan po may nakalagay na DSWD permit number doon kasi kami nag-regulate noon. And aside from that, we also have duty exempt importation of donation na certificate. So, kunyari po, may mga NGO tayo na nag-receive ng donations abroad, they can get a certificate from DSWD na i-endorse sa Department of Finance para pagpasok dito, walang kailangan bayaran na import dues. So, ano po ba yung difference from before and now? Bakit nagkaroon ng helps? Dati po kasi manually siya ginagawa, kailangan pumunta sa field office para mag-pre-assess, kailangan i-endorse sa central office, kailangan i-print lahat ng mga dokumento. Ngayon, you can do it online through helps. Yung website po namin, helps.dswd.gov.ph. Kapag nag-login kayo doon at create ng account, pwede na po kayong mag-upload ng mga documents para i-process na